ang nakakatindig balahibong laban na magaganap dahil ipinakita na ng ating bida ang kanyang mala monarch form at parang mauulit na naman ang naging tadhana ni Dongsu, lalo na't halatang nakaramdam ng matinding takot ang kanyang kaluluwa nang masilayan ng napakalakas at umaapaw na kapangyarihan ni Song Soho. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa eksenang ipinakita ang nabasag na picture frame ng pamilya ni Soho. Dito ay sinabi ni Dongsu na nakakapanghinayang talaga. Dahil kung nauna lang sanang dumating ang pamilya ni Soho, ipaparanas niya rin sana ang parehong hirap at pagdurusang nararanasan niya. Sa wakas, nandito ka na, Song Soho. Sabay apak sa picture frame habang napahalakak sa tawa. At si Soho naman ay parang nakaramdam ng trigger nang nakitang ganun lang kasimpleng inapakan ng imahe ng mga mahahalagang tao para sa kanya. Naisip ni Soho na ang taong ito ay ang S-rank awakener na si Wang Dongsu at dito ipinakita na pinapaalalahanan pala siya ni Chairman Wu Jinchul na siya ang biological younger brother ng ringleader sa Jisun Prison incident at ayon sa mga kumakalat na chismis na siya raw ang tunay na nagplano sa insidenteng yon para palayain ng kanyang kapatid. Kaya kung ganun man, since si Soho ang naging bayani sa insidenteng yon, posibleng si Soho ang magiging target ni Dongsu sa ngayon. Dagdag pa ni Jinchul na si Wang Dongsu ay isa sa pinakamalakas na S-rank sa buong Korea at bilang tugon sa hiling ni Soho na hindi siya bibigyan ng karagdagang bodyguards, ang maipapayo niya lang, tumakbo ka na lang kung sakaling makaharap mo ang taong ito. Wika ni Soho, Wang Dongsu, nandito ka ba para ipaghigante ang kapatid mo? Nagkamali ka ata ng inakala. Hindi naman ako ang pumatay sa kapatid mo. Pinatay siya ng isang lalaki na ang pangalan ay Kang Tae-shek. Medyo nagulat si Dongsu dahil hindi niya inaasahang hindi lang pala siya ang may nalalaman patungkol kay Kang Tae-shek kundi pati rin pala ang batang ito. Kung kaya't sinabi niyang wala akong pakialam sa bagay na yan. Hindi naman ako naparito para ipaghigante ang kapatid ko. Nainis lang ako dahil isang gaya mo ang nangahas na sirain ang plano ko. Napaduko ang ating bida sa sobrang inis dahil wala na talagang pag-asa ang taong ito at sinabi, lumipat tayo ng ibang lugar, Wang Dongsu. Subalit nag-init na nga itong si Dongsu mga lods at umapaw ang napakatinding mana at napasabing bakit naman ako makikinig sa'yo. Biglang sinuntok ni Soho ang pader at isang simpleng suntok lang ng ating bida mga lods ay parang guguho na ang bahay niya at ipinakita ang second floor sa labas ng bahay ni Soho ay sinakop na ng napakatinding mana. Kaya sinabi ng ating bida na may mga security alarm sa bahay na to dahil laging nag-aalala ang kanyang uncle para sa kanya. Kaya hindi aabot sa 5 minuto at darating kagad ang mga security company at mga hunters sa lugar na to. Ano? Hindi ka pa rin ba aalis? Kaya napauwikan na lamang si Dongsu. Buwisit ka talagang bata ka. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang abandonadong gusali at dito ipinakitang nagkaharap na nga ang dalawa. Napangiti nga itong si Dongsu habang ini-stretching ang kanyang balikat dahil sa nakikita niya ngayon, hindi natitinag sa kanya ang batang ito. Dagdag pa niya na mukhang totoo nga talaga ang usap-usapan na nagkaroon ka ng reawakening ang hero ng South Korea. Ano? S-rank ka na ba ngayon? Kalmado lang ang ating bida na napasabing wala naman akong pakialam sa rank. Hindi ko yun malalaman kung hindi siya bibigyan ng reassessment. Gayon pa man, gusto niyang tanungin si Dongsu, paano mo nakuha ang star fragment? Napawat si Dongsu na sinabing, bakit? Kailangan mo ng stimulant? Bakit ko naman sasabihin? Hindi ka na basta nakakakuha ng ganyan ngayon. At saka, mga mahihinang bastardo lang ang umaasa sa stimulant. Kaya na-realize ni Soho na hindi direktang kumukuha si Dongsu sa Puzzle of Itaram. Isinuot ni Dongsu ang kanyang tsakurno na may 4 na diamond at sinabi na mukhang excited ka ata ngayon pagkatapos ma-reawaken bilang S-rank sa pamamagitan lang ng swerte. Pero hayaan mong turuan kita ng leksyon dahil mukhang hindi mo pa ata alam na hindi lahat ng S-rank ay pareho. Kung saan parang apoy na lumiyab ang mana ni Dongsu mga lods at ipinakita niya talaga na siya ang nangingibabaw in terms of power sa labang ito.
Habang ang ating bida ay hindi man lang na-intimidate sa ipinakitang overwhelming power ni Dongsu at napaisip na mukhang sa nakikita niya ngayon, mas malakas itong si Dongsu kaysa kay Lee Min-song. Anyways, ito ang una niyang laban sa isang S-rank awakener at gusto niya itong subukan. Biglang nagdash ang ating bida at kagad ditong napunta sa harap ni Dongsu upang mag-unleash ng pamatay na suntok. Ngunit ipinakita na itinaas ni Dongsu ang kanyang paa at pasimpleng umapak sa ground at bigla na lamang nag-bounce up ang napakalaking bato na humiwalay sa ground at rektang tumama sa sikmura ni Soho na parang nag-ala earthbender nga itong si Wang Dongsu mga lods. Napaungol nga itong si Soho sa sakit ng kanyang sikmura nang tumama ang massive na bato sa kanyang katawan habang itong si Dongsu ay nainis na napasabing, "Seryoso ka ba? Gusto mo talagang subukang makipag-brawl sa akin kahit isa kang summoner type hunter? Palabasin mo ang mga dark humans na yon o kahit ano pa yan." Kaya muli na namang tumalsik si Soho nang tumama ang isa pang suntok ni Dongsu. Bumangga ang ating bida sa poste ng gusali sa second floor at nagkaroon nga ng malakas na pagsabog at ipinakitang parang napaatras lang ang ating bida despite sa pagsabog kanina. Ngunit biglang napansin ni Soho ang kakaibang aura na nagpamulat sa kanyang mata dahil nasa harap niya na si Dongsu na nagmimistulang parang demonyong handa siyang durugin. Napaatras kagad ang ating bida, kaya parang ang masisira ang floor nang tumama sa ground ang stomp attack ni Dongsu at ipinakita ang mabilis na sipa sa ere na ngayon ay rektang tumama sa mukha mismo ni Dongsu. Napangiti lang si Dongsu habang umuusok ang matigas niyang mukha at napasabing, "Nangingiliti ka ba ha?" Kung kaya't mas lalo nang uminit itong si Dongsu mga lods nang muling tumama ang kanyang kamao kay Soho at hindi niya na pinalampas pa ang pagkakataon na durugin ang ating bida sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sunod-sunod na atake gamit ang mga nag-iinit niyang kamao. Habang pinapakawalan ni Dongsu ang kanyang mga kamao, sinabi niya kung talaga bang susubukan ni Soho na gamitin lang ang pure strength laban sa kanya. Dahil kahit gamitin pa nito ang bawat ability na meron ay napaka-imposibleng matalo siya. Habang ang ating bida ay patuloy lang na dinedepensahan ng sarili at sinabi na nararamdaman naman niya ang pinagkaiba ng lakas nila. Ngunit hindi niya nararamdaman ang parehong pressure na nararamdaman niya nung siya ay nasa loob ng job change quest. Biglang inapakan ni Dongsu ang paa ni Soho, kaya napigilan ng ating bida sa pag-iwas at pag-atras sa mga atake ni Dongsu. Kung kaya't hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong si Dongsu mga lads na magpakawala kaagad ng malakas na suntok at napasabing, "Talaga lang ha, ang yabang mo pa para mag-isip ng ibang bagay." Pagkatapos ipinakita sa labas ang abandonadong gusali at maya-maya bigla na lamang itong sumabog nang tumagos si Soho sa napakalakas na suntok ni Dongsu kanina. May biglang napansin si Dongsu at dito'y nakita niya ang isang weapon na bumaon sa kanyang pulso matapos niyang pakawalan ang matinding suntok. Kung kaya't napaisip siya kung kailan kaya bumunot ng weapon ang bastardong yun kanina. Samantalang ipinakita na bumaon nga sa lupa itong si Soho mga lads sa lakas ng impact na tinamo niya at bumangga pa siya sa gate ng building. Lumabas si Bero at tinanong kung ayos lang ba ang Young Monarch at sinabi ni Soho na mukhang mahirap pa rin para sa kanya na lumaban against sa isang reinforcement type na S-rank na wala siyang ginagamit na kahit anumang ability. At sa totoo lang, gusto pa naman sana niyang gamitin ang lahat niyang naipong stats points doon sa strength. Ngunit parang kailangan niya itong gamitin sa ibang bagay. Kaya siseryosohin na natin to, Wang Dongsu, na makikitang kahit natatabunan si Soho ng malawak na usok mga lods, ay kitang-kita talaga ang changes ng kanyang katawan sa paggamit niya ng Shadow Authority. At bigla nga itong tumalon pabalik sa itaas upang muling harapin si Dongsu. Ipinakitang naglanding na ang ating bida sa harap ni Dongsu na may shadow armor sa paa at napasabing, "Pwede na ba nating simulan ang round 2, Wang Dongsu?" At heto na nga mga lods, naka full body suits of shadow armor na ang ating bida with rare grade Minotaur Helm, heroic grade Kira, rare grade Kakurai Pauldrum, rare grade Crimson Man Kiras, rare grade Lizardman Boots, at ipinakita ang status window ni Soho na ngayon ay currently level 58 but sobrang tumaas ang kanyang 5 attributes mga lods kumpara sa normal na level 58. Ang kanyang strength, agility, sense, health at intelligence ay tumaas at may dagdag pa na plus points. At habang umaapaw ang napakatinding mana ni Soho, sinabi niyang, "Ngayon, lalabanan na kita gamit ang buo kong lakas."
Napangisngis si Dongsu at napasabing, nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo, kaya mo akong talunin sa pamamagitan lang ng paglalagay ng mga basurang yan sa katawan mo? At napaisip si Dongsu kung saan kaya galing ang mga item na to. Biglang napadilat ang mga mata ni Dongsu na habang minamasdan niya ang umaapaw na kapangyarihan ni Soho, may bigla siyang naalala na parang pamilyar sa kanya ang itim na alon na umaapaw ngayon sa katawan ni Soho. Bagay na mas lalong nagpanginig sa kanyang katawan nang sumagi sa kanyang isipan ng isang tao na nakaupo sa itaas ng gusali na napasabing, paano kung papangalanan kitang greed since namatay ka sa pagiging greedy? Ano sa tingin mo? Gusto mo ba yon, Wang Dongsu? Kung saan parang nilamon nga sa takot itong si Wang Dongsu mga lads habang ipinakita ang kalahating mukha ni Greed sa mukha ni Dongsu. And I guess, maybe nakalimutan nga talaga ni Dongsu kung ano ang nangyari sa kanya sa nakaraang buhay. Ngunit hindi nakalimutan ng soul niya kung ano ang nangyari sa nakaraan niyang buhay. Napansin ko lang mga lods kung gaano talaga kaiba ang solo leveling Ragnarok. Dahil mula pa lang sa chapter 1, halos hindi ko pa nakita si Soho na nakipaglaban nang hindi siya dihado. Lagi talaga siyang nasa alanganin. At ito ang nagpapatunay na hindi siya copycat sa original na solo leveling. Kasi kung ikukumpara, si Jinwoo ay bihirang lumaban nang hindi lamang sa kalaban. Para bang si Jinwoo ay tulad ni Saitama, palaging overpowered. Samantalang si Soho naman ay mas maihahalin tulad kay Naruto o Luffy na laging dihado sa umpisa pero sa gitna ng laban ay nag-iisip kung paano siya mananalo. Sa huling panel naman, base sa ipinakitang reaksyon ni Dongsu, posible na hindi niya maituloy ang laban kay Soho. Para kasing nakaramdam ng takot ang kanyang soul nang masaksihan ang umaapaw na dark wave ng mana mula sa katawan ni Soho. Pero posible rin namang ituloy niya pa rin ang laban. Lalo na kung nanaig sa kanya ang hangarin na maghigante para sa nangyari sa kanya sa past life. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!